anak na babay ng manugang na nakpakasal sa ama ng asawa matapos ang pagkamatay ng asawa. Ang lihim pagkatapos ay nakpagulantang sa buong pamilya. Ulan na bumubuhos sa mismong araw ng unang taong anibersaryong kamatayan ni Diego. Ang mapata ng tubig ay parang bumubuhos sa bawat sulok ng malami na sahi sa malaking bahay ng ang kanang Torres. Si Lina ay nakaupo sa harap ng altar. Ang ilaw ng kandila ay naglalaro sa kanyang mukhang pagod matapos ang maraming gabing walang tulog. Siya ay nakasuot ng puting damit panglibing. Ang kanyang mamata ay parang nauubos na ang luha. Ang asawa niya, si Diego Torres, ay namatay sa isang biglaang aksidente sa trapiko. Sabi ngang iba, natulog ang driver. Ngunit hindi iyon matanggap ni Lina na ganun kadali. Si Diego ay maingat sa lahat ng bagay. Hindi kailanman lumalagpas sa bilis at laging nagpapaalam bago umalis. Ngayong araw na iyon, lumabas siyang ng bahay ng walang sabi sa kanya at hindi na bumalik magpakailanman. Sa loob na isang taon, si Lina ay nabuhay na parang anino sa loob na bahay na iyon. Bawat bato, bawat pinto, kahit ang hangin na pumapasok sa bubong ay nagpapaalala sa kanya kay Diego. Dati, siya ay isang manugang na minamahal, pinahahalagahan ng pamilya. Torres na parang isang mahalagang hiyas. Ngunit ang kamatayan ni Diego ay nagwasak ng lahat. Ang ina ni Diego ay matagal nang namatay. Ang tanging natira sa pamilya ay si Ramon, ang ama. Isang lalaking tahimik, makapangyarihan, medyo malamig ngunit laging mukhang marangal. Dati, siya ay kinatatakutan ni Lina. Ngunit siya rin ang tanging nanatili sa kanyang tabi matapos ang libing. Nang umalis na ang makamag-anak at kaibigan, nang ang malaking bahay ay lumubog sa katahimikan at amag. Si Ramon ang nagbigay sa kanya ng mainit na lugaw, ang nakikinig sa kanya nang magsalita siya tungkol sa mga panaginip na buhay pa si Diego. Pagkatapos, ang lahat ay nagbago. Ang katahimikan sa pagitan nila ay unti-unting napunong nga titik na mas matagal kaysa karaniwan, mga hawak na aksidente ngunit nagpapakirot sa kanyang dibdib. Isang gabi, si Ramon ay nakatayo sa labas ng pasilyo ng matagal para lang sabihin ang isang pangungusap. Hindi mo kailangang mag-isa magpakailanman. Ang salitang yon ay walang kahulugan nun. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan, opisyal niyang hiniling, maari ba tayong magpakasal? Walang makakapag-alaga sa iyo ng mas mabuti kaysa sa akin. Gusto kong panatilihin ka sa bahay na ito bilang bahagi ng pamilya magpakailanman. Hindi alam ni Lina kung kailan niya naikilos ang ulo niya marahil dahil sa kahinaan o dahil gusto niyang kumapit sa kaunting init o dahil nararamdaman niya na may katulad kay Diego sa kanya si Ramon. Ngunit ang hindi niya alam ay ang desisyong. Iyon ang simula ng isa pang bangungot, isang bangungot na bawat hakbang niya ay nag-iwan ng bakas ng dugo. Sa unang gabi, nawala si Diego. Ang silid ay parang lumawak ng doble. Si Lina ay nakahiga na, nakabaluktot sa gitna ng kamang kasal na. Dating natakpan ng puting kumot, ngayon ay natatakpan ng isang hindi nakikitang alikabok ng pakawala. Ang mga gamit sa silid ay nanatiling buo. Ang orasan ni Diego sa istante, ang polo shirt na madalas niyang suotin na nakasabit pa sa pinto. Ang lahat ay parang tumatanggi na tanggapin ang katotohanan na ang may-ari nito ay nasa ilalim ng 3 talampakang lupa. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay tumutunog ng pantay-pantay. Bawat tik ay parang isang hiwang kutsilyo sa kanyang isipan. Si Lina ay pumikit. Sinusubukang matulog. Ngunit ang mga mata ay tuyo.
at ang utak ay umikot sa huling imahe ni Diego. Ang kanyang ngiti na dumaan sa salamin ng sasakyan bago ang aksidente na kumitil sa lahat. Bigla, isang katok sa pinto. Mahina ng mahina. Si Lina ay bumangon ng bigla. 1:00 madaling araw. Sino ang gising pa? Siya ay lumakad papunta. Ang kamay na nanginginig na hinahawakan ang hawakan ng pinto. Binuksan ito. Walang tao. Tanging ang mahabang pasilyo na madilim na may ilaw na malabo. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay nagpapagalaw sa kurtina na parang isang kamay na nagaanyaya. Si Lina ay lumabas, nagmasid sa paligid, katahimikan. Siya ay bumalik. Isinara ang pinto. Katok ulit, katok. Sa pagkakataong ito, mula sa aparador ng damit. Ang kanyang puso ay lumakas ang tibok. Ang hangin sa silid ay parang makapal. Siya ay lumapit ng dahan-dahan. Binuksan ito. Walang anuman. Tanging ang larawan ng kasal ni Lenny. Diego na nasa sahi. Ang salamin na basak na may hiwa na pahilis sa mukha ni Diego. Si Lina ay huminga ng malalim. Ang larawan ay nasa loop ng nakalok na aparador. Paano ito napunta rito? Siya ay pinulot ito. Tiningnan ng mabuti. Ang salamin ay nakasugat sa kanyang kamay. Dugo na tumulo sa sahig. Bawat patak na pula. Hindi niya naalala kung kailan siya nakatulog. Nang magising umaga na. Ang silit ay bumalik sa normal na hitsura na kakaiba. Na parang walang katok, walang dugo, walang basak na larawan. Tanging ang larawan na itinago niya sa drawer ay nawala. Si Lina ay lumabas sa balkonaha. Huminga ng malalim. Ang hangin sa umaga ay malamig na may bahagyang amoy ngang sampagwita mula sa hardin. Sa ibaba, si Ramon ay nagdidilig ng halaman. Tuminggala siya, nakita siya, ngumiti. Natulog ka ba ng maayos? Tanong niya. Si Lina ay tumango ng automatiko. Hindi niya naintindihan kung bakit ang titik niya nun ay mas malamig kaysa sa hamog. Mula sa kakaibang gabing iyon, si Ramon ay nagsimulang maglaan ng mas maraming oras kay Lina. Sa simula, maliliit na bagay lang. Personal na paglulutong nugaw, pagdadalang gamot sa silid, kahit paghahalong gatas na mainit bago matulog. Sabi niya sa malalim na boses, anumang ama ay gustong matulog ng mahimbing ang kanyang anak na babay. Mula noon, hindi niya alam, nagsimula ng tawagin siyang tatay ni Lina. Bawat umaga, hihintayin siya ni Ramon sa mesa ng almusal. Magtatanong tungkol sa bawat bagay. Napanaginipan mo ba ulit si Diego? Naririnig mo ba ulit ang kakaibang tunog sa silid? Kung hindi ka comfortable, ipapalitan ko ang lahat ng gamit. Si Lina ay naantik matapos ang malaking pagkawala. Ang kanyang tahimik at maingat na presensya ay ang tanging sandigan na natira sa kanya. Ngunit may mali. Isang beses, nang umubo ng mahina si Lina sa gabi, lumitaw si Ramon pagkatapos ng wala pang 1 minuto. Sabi niya, may pakiramdam akong hindi kamayos. Nagulat siya. Paano niya nalaman? Ang silit niya ay nasa ibang palapag. Sa isa pang pagkakataon nang lumabas siya sa banyo, ang tuwalya pa sa buhok, ang damit pang tulog ay hindi pa naayos. Si Ramon ay nasa labas ng pinto na may gatas. Naririnig ko na natisot ka. Nagsimulang maging alerto si Lina. Ang kanyang pag-alaga na malambot ay may pakiramdam ngang suffocation, na parang bawat hakbang niya ay sinusundan, bawat hininga ay hindi na kanya. Isang gabi, inanyayahan niya siya sa hapunan sa silit ng pagbabasa. Ang paborito ng kanyang asawa dati. Ang mesa ay may kandila, musika na malambot,
Ang pagkain ay ang mapaborito ni Diego. Si Lina ay humikpit ang hawak sa napkin, hindi malinaw ang damdamin. Si Ramon ay tumingin sa kanya ng matagal, pagkatapos ay biglang sinabi, "Lina, alam mo ba, mula nang pumasok ka sa bahay na ito, parang nabuhay akong muli." Siya ay natigil. Ang kamay na may hawak na kutsara ay nanginginig. "Ano po ang sinasabi ninyo? Tatay, alam kong kakaiba ito, ngunit hindi lang ako isang ama. Gusto kong maging masaya ka kaysa sinuman, kahit kailangan kong panatilihin ka." Si Lina ay tumayo. "Tatay, paumanhin, kailangan kong umalis. Hindi ka pupunta kahit saan." Ang boses niya ay biglang nagbago. "Ang bahay na ito ay sa iyo. At ako rin." Siya ay lumingon. Ang puso ay tumitibok ng malakas. Ngunit bago lumabas ng silid, siya ay lumingon ulit. Siya ay nakaupo pa rin. Ang mga mata ay nagniningning sa dilim na parang naghihintay ng isang bagay na hindi niya naiintindihan. Sa gabing iyon, si Lina ay hindi makatulog. Ang nawalang larawan ng kasal ay hindi pa nakikita, ngunit kinabukasan, ito ay lumitaw ulit sa ulunan ng kama. Ang mukha ni Diego ay may hiwa na pahilis, dugo na tuyo sa sulok. Gusto niyang maniwala na ito ay coincidence. Ngunit ang instinct ay nagsasabi na mula ngayon, hindi na siya isang biyuda na nabubuhay sa kalungkutan. Siya ay naging biktima sa isang laro na ang may hawak ng mastring ay ang taong tinawag niyang tatay. Ang ulan ng taksibol ay bumubuhos na parang sumasampal sa hapon na natanggap ni Lina ang alok na hindi niya inaasahan sa buong buhay niya. Ang mesang ng tsaa sa sala ay tahimik na naghihintay sa kanila na makaharap. Si Ramon ay nagbubuhos ng saa gamit ang kaliwang kamay. Ang kanan ay tumatapik ng mahina sa mesa na parang isang pamilyar na musika. Si Lina ay humahawak ng mahigpit sa manggas, puno ngang pag-alinlangan mula sa gabi bago, nang biglang lumitaw ang larawan ng kasal na may dugo na walang dahilan at nakakakilabot. Nabuhay ka rito ng isang taon. Simula niya, ang tingin ay hindi sa kanya, kundi sa florera ng orkid sa bintana. "Nakikita kong dumanas ka ngang maraming sakit, walang karapat-dapat na mabuhay nang mag-isa magpakailanman." Si Lina ay hindi sumagot. Ang salitang iyon ay masyadong pamilyar na parang inensayo niya ito ng maraming beses sa salamin. "Marami akong naisip, Lina." Inilagay niya ang tasa. Ngayon ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ikaw ay bata pa, maganda, mabait. Kung mananatili kang ganito, walang magpoprotekta sa iyo. Gusto kong ipakasal ka ulit, ngunit hindi sa iba." Ang hangin ay natigil. Si Lina ay nag-isip na mali ang narinig niya. Sa sino? Sa akin. Ang kanyang puso ay parang tumigil ng isang tibok. Ang espasyo sa paligid ay biglang lumiit. Ang tunog ng ulan sa labas ay naging isang tunog na distorted na parang mula sa ilalim ng balon. Si Lina ay tumitik sa kanya. Sinusubukang unawain kung ito ay isang sakit na biro o isang biglaang sakit sa isip. Ngunit ang tingin ni Ramon ay sobrang malinaw. Malinaw ng malamig. "Maari mong tanggihan," sabi niya ng dahan-dahan. "Ngunit isipin mong mabuti, wala ka nang mapupuntahan. Ang iyong nga kamag-anak ay walang gustong tumulong sa isang biyuda. Ang bahay na ito ay ang tanging lugar na maari kang mabuhay ng payapa. Maari kitang protektahan, mahalin, at makaroon ng anak sa hinaharap." Ang huling salita ay parang isang kutsilyo na pinutol ang huling hiblang ng katwiran sa kanyang isip.
Si Lina ay tumayo ng bigla. Ito ay kabaliwan. Hindi ito ay realidad. Sabi niya ng kalmado, may 3 araw ka para mag-isip. Pagkatapos, kung sasang-ayon ka, makakaroon tayo ng simpleng kasal. Kung hindi, ayusin ko ang lahat. Ano ang ibig sabihin ng ayusin? Hindi ka na mananatili rito. Ang bahay na ito ay isasarado, ang ari-arian na tinatamasa mo, lahat ay hindi na sa iyo. Si Lina ay lumakat ng paatras. Ang tingin ay punong takot. Ang lalaki sa harap niya ay hindi na isang amangang asawa na mabait, siya ay isang taga-kontrol, isang taong laging alam ang gusto at makukuha ito sa anumang paraan. Sa gabing iyon, si Lina ay nag-impake ng magamit, ngunit nang buksan ang gate, ito ay nakalok mula sa labas, ang telepono ay walang signal. Nakita niyang ang telepono sa mesa ay tinanggal ang wire. Ang computer ay nawala sa silid. Si Ramon ay dumaan sa pasilyo. Hindi tumingin sa kanya, sinabi lamang, hindi mo kailangang magmadali. Hihintayin ko ang sagot mo sa gabi ng Martes. 3 araw para gumawa ng desisyon na maaring maglibing sa kanyang sarili sa ikalawang libingan? Sa pagkakataong ito, ay hindi sa tabi ni Diego kundi sa tabi ng isang taong mas nakakatakot kaysa sa lahat ng bangungot na naranasan niya. Si Lina ay nakasuot ng puting damit pangkasal. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na simbolo ng pag-ibig. Ito ay parang isang magandang kumot na panglibing. Perpekto ngunit walang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ngang manipis na makeup. Ang mga mata ay malalim dahil sa mga gabing walang tulog, dahil sa multo, dahil sa pakikipaglaban sa sarili. Matapos ang 3 araw na ganap na nakahiwalay sa mundo sa labas, naiintindihan ni Lina na wala na siyang pagpipilian. Ang kasal ay ginanap ng lihim. Ilan lamang ang mga kamag-anak na malapit na sanay sa pagiging dominante ni Ramon at hindi nangahas na magtanong. Walang tolda, walang fireworks, walang tawa, tanging ang amoy ng insenso, ilaw ng kandila, at isang katahimikang malamig sa 3 palapak na bahay kung saan bawat bato ay parang humihinga rin. Nakikita ang trahediya na nababalot ng seremonya. Nang pumasok sa sala, si Lina ay tumingala. Tumingin ng diretso sa lalaking naghihintay sa harap. Si Ramon sa itim na suit, buhok na mayos, mata na malalim at kalmado na parang dumadalo sa isang pulong ng pamilya. Hindi sa isang kasal na labag sa batas ng kalikasan. Hinawakan niya ang kamay niya. Hinihpitan ng mahina. Lahat ay magiging mayos. Bulong niya na parang napapatahimik sa isang batang lalabas sa laknat. Si Lina ay hindi sumagot. Naririnig niya ang pari na nagbabasa ng pagbati ngunit hindi niya naiintindihan ang isang salita. Lahat ay nangyari na parang isang dula. Isang sakit na komedya kung saan siya ang pangunahing aktres na walang pagpipilian. Ang sertipikong ng kasal ay nilakdaan kaagad pagkatapos. Ang sulat ni Lina ay nanginginig na parang pinilipit ng kamay na may hawak na panulat. Tiningnan niya ang kanyang pangalan sa tabing ang pangalan ni Ramon. 2 tao, 2 henerasyon, 2 posisyon, ngayon ay pinagduktong ang isang papel na hindi naiba sa isang hatol na habambuhay. Matapos ang kasal, dinala siya ni Ramon sa bagong silid. Hindi ang dati niyang silid. Hindi rin ang kay Diego, kundi ang silid na nasa sulok ng bahay na nakalok ng 10 taon. Ito ang silid ng ina ni Diego, sabi niya sa mahinang boses.
Namatay siya rito mismo. Pinanatili kong buo ito ng matagal. Si Lina ay natigil. Ang silid ay puno nga alikabok. Ilaw na malabo, magamit na nanatiling buo ngunit lumang, salamin na antigo, kumot na may burda, na krisantemum na dilaw na ngayon ay kupas. Siya ay nagmasit sa paligid, pakiramdam na may nakatayo sa likod ng kurtina. Sinusundan ang bawat galaw niya. Nang dumating ang gabi, si Lina ay nakahiga sa kama, mata na nakabukas. Hindi siya makapikit. Sa labas, si Ramon ay gising pa. Naglalakat ng pantay sa harap ng pinto. Ang tunog ng hakbang niya ay paulit-ulit. Biglang tumigil sa harap ng makapal na pintong kahoy. Siya ay huminto sa pahinga. Hindi siya pumasok. Ngunit bago umalis, sinabi niya sa butas ng pinto, "Sa gabing ito, papahinga kita. Mula bukas, inaasahan kong tatanggapin mo ako bilang isang asawa ng tunay." Ang pinto ay nanatiling sarado. Ngunit alam ni Lina na mula ngayon, wala na siyang mapupuntahan at ang silit na dating lugar ng kamatayan ng kanyang biyenan ay naging silit ng bagong kasal niya. Matapos ang kasal, si Lina ay opisyal na naging asawa ni Ramon. Ngunit kung tatawagin iyon na bagong buhay, ito ay hindi naiba sa paksasabi na siya ay nabuhay ulit sa isang kulungan na pinahiran ng ginto. Si Ramon ay nagsimulang tratuhin siya bilang tunay na asawa, nag-alaga, nakikipag-usap, dinadala siya sa paglalakad sa hardin ng bahay kahit minsan ay inaanyayahan siya. Sa hapunan kasama ang madating partner na parang siya, ay tunay na may bahay. Lahat ay nangyari ng perpekto hanggang sa pagka. Sa unang gabi sa silid ng dating biyenan, si Lina ay hindi natulog. Siya ay nakasandal sa dingding, dalawang kamay na humahawak ng mahigpit sa unan, mata na nakatitik sa lumang salamin sa sulok. Ang salamin ay malabo. Ngunit bawat sulyap ay parang may nakikitang aninongang. Isang babay na nakaputing damit na sutla, nakatayo sa likod niya. Hindi gumagalaw. Sa ikatlong gabi, ang katahimikan ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Ang tunog ng piano ay tumunog mula sa sala sa ibaba sa 2:00 ng madaling araw. Sa simula, ilang nota lang. Pagkatapos ay naging buong melody. Ang melody na narinig ni Lina na tinutuktok ni Diego sa gabi ngang taglamig nung nakaraan, ang river flows in you na, sabi niyang tutuktugin sa kaarawan ng unang anak nila. Ang puso ni Lina ay tumitibok ng malakas. Lumabas siyang silit, paa na walang sinalas sa pasilyo. Hawak ang rehas, ang liwanag ng buwan sa bintana ay nagdidrawing ng malamig na guhit sa sahig. Sa ibaba, ang piano ay tumutuno ng malalim na nota na nakakapangilabot, ngunit walang tao. Siya ay bumaba. Walang laman, ang takip ng piano ay bahagyang bukas. Inilagay niya ang kamay sa mga ke. Malamig na parang yelo. Bigla, isang katok sa likod, lumingon siya, walang tao. Ngunit sa mesa ng sa tabing piano ay may kakaibang bagay. Isang piraso ng puting lace na may dilaw na gilid na may burda na krisantemum. Kinilala niya ito kaagad. Iyon ang panyo ng biyena na laging dala nito hanggang sa kamatayan. Sino ang naglagay nito rito? At bakit lumitaw ito matapos ang isang melodi na nakakapangilabot? Kinabukasan, tinanong ni Lina si Ramon. Walang tumutuktok ng piano sa bahay na ito mula nang mamatay si Diego, sabi niya ng kalmado na parang pinag-usapan ng panahon. Marahil ay masyado kang tensyonado. Ngunit alam ni Lina na hindi siya nag-ilusyon. Narinig niya.
Nakita, hinawakan ang mga bagay na hindi may paliwanag. At sa susunod na gabi, mas masahol pa. Habang natutulog siya, biglang nagningning ang ilaw sa silid. Walang tunong switch, tanging ang liwanag na sumiklab na nagpabukang kanyang mata. Nakita niya ng malinaw ang isang anino na nakatayo sa harap ng salamin. Nakatalikod. Hindi si Ramon. Hindi siya. Isang taong mahabang buhok, puting damit, ulo na bahagyang nakahilik, nakatayo na parang estatwa. Si Lina ay sumigaw. Ngunit nang pumasok si Ramon, lahat ay nawala. Hinawakan niya siya, pinatahimik. Lina, kailangan mong magpahinga. Marahil hindi mo pa talaga pinakawalan si Diego. Gusto niyang maniwala sa kanya. Ngunit sa kanyang malambot na tingin, ay may malamig na walang kaluluwa na parang hindi siya nagulat sa sinabi niya. At iyon ang nagpapanginig sa kanyang likod kaysa sa anumang multo. 3 araw matapos ang pangyayari sa salamin, si Lina ay nabuhay na parang bangkay na walang kaluluwa. Hindi na niya may bukot ang panaginip sa katotohanan. Ang mga tunog ng hakbang, tunog ng piano, amoy ng lumang pabango, lahat ay nagahalo na parang mga pinutol na pelikula sa kanyang ulo. Sa umagang iyon, habang naglilinis ng aparador ng dating biyenan, aksidenteng natuklasan ni Lina ang isang lihim na drawer. Ang lumang aparador na kahoy na may ukit na chrysanthemum at phoenix ay may maliit na lock sa ilalim. Kung hindi niya hinaplos ang ibabaw, hindi niya ito matutuklasan. Katok, bumukas ang lihim na drawer. Alikabok na lumipat sa liwanag ng umaga sa kurtina. Sa loob ay tanging isang brown na sobre. Walang pangalan ng nakpadala. Tanging Lina na nakasulat sa sulat kamay ni Diego. Ang kamay niya ay nanginginig nang buksan ito. Lina, kung natakpuan mo ang liham na ito, ibig sabihin ay wala na akong oras para sabihin sa iyo ang lahat. Hindi ako sigurado na ang aksidente ng nanay ay aksidente at nararamdaman ko na may mali sa paligid mo. Alam mong mahal ko si nanay, ngunit dahil doon, lalo akong natatakot sa katotohanan. Kung may mangyari sa akin, hanapin ang USB na nakatago sa likod ng larawan sa silid ng nanay. Huwag mong hayaan na kunin ito ng iba. At Lina, paumanhin, huwag kang manatili rito kung may pagkakataon. Umalis ka. Huwag. Ang liham ay natigil sa gitna, na parang nagulat si Diego o pinilit na itigil. Si Lina ay niyakap ito ng mahigpit. Umupo ng matagal sa sahig. Luha na tumulo ng hindi napapansin. Si Diego, bago siya namatay, alam niya at natatakot siya sa kanyang ama. Sa gabing iyon, siya ay nakaupo sa mesa ng hapunan. Nagpapanggap na ngumingiti bilang isang masunuring asawa. Si Ramon ay nakuwento tungkol sa plano na ayusin ang hardin. Tungkol sa pagnanais na magkaroon ng anak na lalaki na magmamana. Si Lina ay ngumiti ng mahina. Ang mga kamay ay nasa tiyan na walang laman. Ngunit sa loob niya ay nakpaplano. Sa hating gabi, nang matulog ng lasing si Ramon sa silid ng trabaho, lihim na pumasok si Lina sa silid na iyon. Ang bawal na lugar na nakalok, dingding na puno ang parangal, mga antigo na bagay at lumang larawan. Siya ay naglinter na gamit ang flashlight ng telepono, dumaan sa bawat frame pagkatapos ay nakita niya ito. Ang malaking larawan ng lotus sa itaas ng bookshelf. Hinila niya ng mahina ang frame, isang maliit na tunok. Sa likod ay isang butas sa dingding na sapat sa palad.
Sa loob ay isang itim na USB. Puno ngang alikabok ngunit buo. Hinigpitan niya ito sa kamay. Ang puso ay tumitibok na parang kulok. Sa sandaling iyon, may tunong ng pagbukas ng pinto sa likod. Ano ang ginagawa mo sa silid ko? Ang boses ni Ramon ay tumunok. Hindi malakas, ngunit malamig. Si Lina ay lumingon. Ngumiti ng mahina sa labi. Hindi ako makatulog. Gusto ko lang maghanap ng ilang dokumento ng nanay. 2 taon na magkaharap. Sa pagitan nila ay ang maliit na USB na parang susi sa pintong impyerno. At alam ni Lina na kung hindi siya maingat, magkakaroon ng isa pang biglaang aksidente sa bahay na ito. Sa buong gabing iyon, si Lina ay hindi natulog. Siya ay nakaupo sa banyo. Nakalok ang pinto. Binuksan ang tubig para takpan ang tunog. Mata na tensyonado na nakatitig sa screen ng laptop. Ang USB na iniwan ni Diego, ang lihim na pinakbayaran niya ng buhay, ay nakaupo ng tahimik sa tabi. Huminga siya ng malalim. Isinaksak ito. Isang folder lang ang lumitaw. Huwag buksan hanggat hindi handa. Ang kamay niya ay nangingini ng mahina, ngunit walang ibang pagpipilian. Click! Ang screen ay nakdilim ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsimulang mag-play ang video. Kalidad na malabo, nanginginig, ngunit malinaw na si Diego, nakaupo sa kotse, mukha na tensyonado. Mata na paulit-ulit na tumitingin sa salamin. Kung nanonood ka nito, ibig sabihin ay wala na akong paraan para protektahan ka. Lina, ang ama ko ay hindi ang taong iniisip mo. Dati akong nag-idolo sa kanya. Naniniwala na siya ang sandigan matapos mamatay si nanay. Ngunit kalaunan, natuklasan ko na kinokontrol niya ang lahat kahit ang kamatayan ni nanay. Ang video ay nanginginig ng mahina. Tunog na parang busina ng kotse sa likod. Hindi namatay si nanay ng bigla. Sinabi niya sa akin na nagdududa siya na may relasyon siya sa isang dating estudyante. Isang linggo pagkatapos namatay siya. Nakita ko ang paunang autopsy. Walang senyales ng sakit sa puso, ngunit ang opisyal na kopya ay nawasak dahil sa error sa storage. Kinuhanan ko ngang litrato ang isa at nasa susunod na folder ito. Mula noon, alam kong kailangan kong manahimik, ngunit lalo siyang lumalalim sa buhay mo. Ang paraan ngang pag-aalaga niya sa iyo nang mamatay ako, alam kong hindi iyon pagmamahal ng ama, iyon ay pag-aari. Natatakot ako na isang araw, gagawin kaniyang kapalit ni nanay, at natatakot ako na nagsimula na iyon. Si Diego ay yumuko, 2 kamay na humahawak ng mahigpit sa manibela. Ang video ay natigil ng ilang segundo, pagkatapos ay tumingala siya, mata na pula. Kung namatay ako sa aksidente, huwag maniwala na iyon ay aksidente. Hindi ko kailanman hinayaang hindi suriin ang kotse ko kung may mangyari. Dalhin ang USB na ito kay Carlos, ang matalik kong kaibigan. Malalaman niya ang gagawin. Ang video ay natapos sa isang malalim na buntong hininga at isang malakas na tunog ng banggaan mula sa malayo. Si Lina ay natigil. Bukas ang susunod na folder. Isang larawan na lumitaw. Kuhangang autopsy. Pangalang ng namatay na si Maria Elena Torres. Ina ni Diego. Tala sa dulo. Walang natuklasang atherosclerosis o pinsala sa coronary arteries. Sanhing kamatayan ay hindi patiyak. At isang maliit na detalye sa dulo ng scan na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Lina. Ang selyo ng censorship ay tinanggal at pinalitan ng sulat kamay. Balewalain. Na-verify na internally.
Internally ay nangangahulugan na may tao sa pamilya o may kapangyarihan na nakialam. Si Lina ay isinara ang laptop. Niyakap ito nang mahigpit sa dibdib na parang niyakap ang huling kalasak na nakpoprotekta sa kanya. Sa labas ng pinto, tunong ng hakbang na dahan-dahan. Mabigat. Lina, anong nangyayari? Bakit nakalok ang pinto? Ang boses ni Ramon ay malambot na parang sutla, ngunit sa ilalim ay may matutulis na tinik na ngayon ay malinaw na nararamdaman niya. Si Lina ay tumayo ng bigla, nagugas ng mukha. Tiningnan ang sarili sa salamin. Mukha na payat ngunit sa mata ay may nagbago. Isang maliit na bitak ng huling tiwala sa taong nasa kabilang panig ng pinto. Alam niya na mula ngayon, bawat hakbang, bawat salita ay parang paglalakat sa lubid sa itaas ng bangin. Dahil si Ramon ay hindi na lang isang asawa, siya ay ang taong marahil ay pumatay sa kanyang asawa at marahil rin sa kanyang anak na lalaki, si Aling Pachita. Ang matandang katulong sa bahay ng Torres ay isang anino na hindi pinapansin ni Lina dati. Siya ay mabait, tahimik, laging tahimik na nagtatrabaho na parang bahagi ng hangin sa malaking bahay. Ngunit nang magsimulang magduda si Lina tungkol sa kamatayan ng biyenan at ni Diego, naiintindihan niya na kung may nakakita ngang isang bagay na hindi nangahas na sabihin, iyon ay si Aling Pachita. Sa hapon na yon, nang lumabas si Ramon para makipakita sa kliyente, si Lina ay lihim na bumaba sa basement kung saan si Aling Pachita ay nag-ayos ngang makumot. Ang dilaw na ilaw ay nakahagis sa kanyang mukhang kulubot na parang lumabas sa lumang larawan. Aling Pachita, tawag niya ng mahina. Boses na nanginginig. Gusto kong magtanong tungkol sa nanay ni Diego. Si Aling Pachita ay natigil, isang tuwalya ay nahulog sa sahig. Ang tingin ay hindi may tago ang pag-iingat. Bakit mo gustong malaman? Gusto ko lang malaman kung paano talaga namatay si Nanay Elena. Si Aling Pachita ay tumahimik ng matagal na parang hindi sasagot, ngunit pagkatapos ay hinila. Si Lina na umupo sa maliit na upuan, kamay na nanginginig na humahawak sa kamay niya, na parang hawak ang isang pira-pirasong alaala. Namatay siya sa silid. Oh, ngunit walang sinuman. Sa amin ang pinayagan na pumasok noon maliban kay Ramon. Nakalok ang pinto. Sabi niya na nawalan ng Malaysia at kailangan ng katahimikan. Pagkatapos ng isang oras, tinawag niya ako. Sabi na tawagin ang doktor. Ngunit noon ay malamig na siya. Si Lina ay lumunok. May nakita ka bang kakaiba? O si Aling Pachita ay nag-aalinlangan. Naririnig ko ang away bago iyon. Bandang 11:00 ng gabi. Malakas sumigaw si Nanay Elena. Sasabihin ko ang lahat. Hindi ka makakapagpatuloy sa pandaraya na ito. Si Lina ay natigil. Ngunit kinabukasan, lahat ay sinabi na namatay siya sa atake sa puso. Walang nangahas na magtanong ulit kay Ramon, makapangyarihan, tahimik. Si Diego noon ay lubos na nawasak. At sa araw na namatay si Diego, tanong ni Lina nang halos nanginginig ang boses. Si Aling Pachita ay tumingin ng diretso sa kanyang nga mata sa unang pagkakataon. May kaunting pakiusap. Lina, tinawag niya ako 2 araw bago ang aksidente. Sabi niya, kung may mangyari, ingatan ang susi na nakatago sa sulok ng drawer sa ilalim ng kama. Hindi ko naiintindihan kaya hindi ko kinuha. Si Lina ay huminto ang paghinga. Nasa doon pa ba ito? Hindi ko pa ginagalaw. Kung gusto mo,
Maari kitang dalhin ngayon. Sa gabing iyon, lihim na dinala ni Aling Pachita si Lina pabalik sa dating silid ni Diego. Sa ilalim ngang kama, dating lugar ng pagtatago nga regalo ngang kasal. Ngayon ay alikabok lang at isang gasgas sa kahoy na bilog na parang may naikot. Si Aling Pachita ay nanginginig na gumamit ng chopstick para kunin ng mahina. Bumukas ang maliit na pirasong kahoy. Isang maliit na susi sa loop, nakatali sa berdeng tela. Kulay na paborito ni Diego. Hinawakan ito ni Lina. Nararamdaman ang malamig na kuryente sa kanyang likod. Alam ko na. Bulong niya. Inihanda niya ito at malalaman ko ang lahat. Si Aling Pachita ay sinabi lamang bago umalis, Lina, kung pipiliin mong ipagpatuloy, huwag kang mag-isa. Ang matao sa bahay na ito ay natatakot rin kay Ramon, ngunit hindi dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang susi sa kamay ni Lina ay hindi pa nabubuksan. Ang bagong pinto ang pinto ng kalayaan sa kanyang isip ay nagsimulang magsara. Mula nang sabihin ni Aling Pachita ang katotohanan, si Lina ay nabuhay ng tensyonado na parang lubid ng gitara. Bawat lakad sa bahay ay parang pagtapak sa itlog. Itinago niya ang susi sa likod ng unan, ang USB sa florera, ang liham ni Diego sa likod ng lumang larawan, ngunit ang pakiramdam na sinusundan ay lalong lumalakas. Bawat pagbukas ng aparador ay parang ang kumot ay iniangat, bawat paglabas ng silid at pagbalik ay ang amoy ng kanyang pabango ay lumalabo na parang may tumayo sa espasyo na iyon ng maingat. Isang umaga, habang nagbibihis si Lina, natuklasan niya ang maliit na pulang tuldok na sumasalamin mula sa bookshelf sa harap. Siya ay natigil. Dahan-dahang lumapit. Sa likod ng nga libro ay isang maliit na butas na kasing laking dulo ng daliri, sapat para sa isang mini lens. Ang kamay ni Lina ay lumamig. Siya ay nahanap sa silid, sa likod ng salamin, sa ilalim ng lampshade, sa tuktok ng chandelier, kabuwang 3 mini kamera. Lahat ay nakatago ng matalino na kung hindi makiingat, walang makakapansin. Ang tanging may karapatan na pumasok sa silid niya ay si Ramon lamang. Si Lina ay pinigilan ang galit. Lihim na tinanggal ang bawat isa. Binalot sa tuwalya at itinago sa drawer sa labas ng pasilyo kung saan bihirang pumunta si Ramon. Hindi niya maaring ipakita ang pagdududa, kailangan niya ng mas maraming oras. Sa hapon na iyon, habang nagluluto kasama ang kusinera, sinubukan niyang magtanong ng kaswal, may pag-ayos ba sa bahay nitong mga nakaraan? Nakikita ko na may dagdag na wires sa ilang lugar. Ang kusinera ay umiling. Siguro kinuha ni Ginong Ramon ang mga tao sa labas. Lagi kaming pinapalabas. Nakalok ang pinto. Hindi pinapayagan na makita. Si Lina ay kumagat sa labi. Isang pakiramdam na parang may kamay na humihigpit sa lig. Ang hangin sa bahay ay biglang naging makapal. Sa gabing iyon, sinubukan ni Lina na buksan ang computer na daladala ni Ramon. Ang password ay ang kaarawan ni Diego na nagulat siya na gumana. Nakita niya ang isang software ng remote monitoring na naka-install. Isang listahan ng kamera na lumitaw, kabilang ang kanyang silid, banyo, pasilyo, at kahit ang silid ng dating biyenan na ngayon ay silid ng bagong kasal. Nakita niya ang sarili sa maliit na frame, lift na imahe na nakaupo at humihinga, mata na punong takot na tumitingin pabalik sa sarili. Siya ay lumingon. Ang kamera ay nakatago sa sulok ng chandelier. Maliit na itim, tahimik ngunit nandiyan mula pa kailan. Si Lina ay isinara ang screen. Lihim na tinanggal ang hard drive.
Ang puso ay tumitibok ng mabilis. Dumating na ang oras na hindi na siya nabubuhay sa isang bahay, nabubuhay siya sa isang entablado, at si Ramon ay ang direktor ng bawat emosyon, aksyon, kahit luha. Niya ay isang palabas para sa kanya na tuwing gabi na parang isang eksklusibong reality show na may isang manunut lamang. Kinabukasan, biglang inilagay ni Ramon ang kamay sa balikat niya habang nagdidilik siyang halaman. Natulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong niya ng malambot na nagpapanginig sa balat. Si Lina ay lumingon. Sinubukang ngumiti. Mayos na mayos. Ngunit sa kanyang isip noon ay isang tinig lamang. Huwag mong hayaan na malaman niyang alam mo. Ang resulta ng pregnancy test ay nakpakita ng 2 pulang guhit na parang 2 hiwa sa kanyang puso. Si Lina ay humawak ng mahigpit sa stick na katayo ng hindi gumagalaw sa banyo na parang naging bato. Posible ba na buntis? Hindi sa oras na ito. Hindi rito. Hindi sa lalaking iyon. Sa isip ni Lina ay nahalo ang maimaha, ang malamig na tingin ni Ramon, ang nakatagong kamera, ang USB na may huling salita ni Diego at ngayon isang maliit na buhay na nabubuo sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang buntis. Marahil ilang linggo, marahil mas matagal, mula pagkatapos ng kasal ay hindi niya pinansin ang kanyang cycle. Bawat gabi ay nabubuhay sa takot. Bawat umaga ay pagising na suriin kung buhay pa siya. Buo pa. Si Lina ay naduwal. Umupo sa sahig. Kamay na yakap ang tiyan. Anak, sino ka? Ito ay anak ni Ramon. Kung gayon, ito ay bakas ng isang sakit na kasal. Ang huling tanikala na nakbibigkis sa kanya sa impyernong ito. Ngunit sa parehong oras, ang bata ay bahagi niya. Isang buhay, ang tanging bagay sa buhay niya na hindi pa kinokontrol, hindi pa sinusundan, hindi pa hinahawakan ng sinumang kamay maliban sa may kapal. Si Lina ay tumayo, nagugas ng mukha, sinubukang maging kalmado. Itinago niya ang stick sa bulsa ng jacket. Balak na itapon sa labas, ngunit nang lumabas ng banyo, si Ramon ay nakatayo na ron na parang naghihintay. Nagising ka ng huli kaysa karaniwan. Sabi niya, tingin na diretso sa kanya. Pagkatapos ay bahagyang dumaan sa kanyang tiyan na parang alam na. Si Lina ay humikpit ang hawak. Hindi ako maayos. Tatawag akong doktor. Hindi kailangan. Si Ramon ay ngumiti. Ang ngiti na nakpapanginig sa buong katawan ni Lina. Alam mo ba, kagabi na panaginipan ko ang isang bata. Tinawag niya akong tatay at ikaw na nanay. Buong katawan ni Lina ay lumamig. Siguro tanda iyon. Sabi niya pa, kung may magandang balita ka, iyon ay regalong mula sa langit para sa atin. Isang bagong simula. Walang sinuman sa bahay na alam ang bagay. Ngunit mula sa araw na iyon, si Ramon ay nagsimulang mag-alaga ng mas maingat. Pagkain na walang masyadong pampalasa, gatas para sa buntis tuwing umaga, kahit pinapaalis ang mga katulong para maging tahimik siya. Si Lina ay ganap na nakahiwalay. Walang katulong, walang tawag sa labas, walang balita mula sa mundo. Siya ay naging sentro ng bahay, ngunit hindi bilang may bahay kundi bilang isang nabubuhay na fetus na pinapalaki sa glass cage. Bawat gabi, hihimasin ni Ramon ang kanyang tiyan. Habang nagpapanggap siyang natutulog, bubulong ng kakaibang salita. Babago ka ng lahat. Ikaw ang simula ng bagong dinastiya. Hindi ko hahayaang kunin ka ang sinuman mula sa akin. Si Lina ay nakahiga ng hindi gumagalaw. Luha na tumutulo sa sulok ng mata papunta sa unan.
Ang bata, ang anak sa kanyang tiyan ay buhay na ebidensyang isang krimen na hindi pa nabubunyak. Ngunit sa parehong oras ito ay huling pag-asa dahil kung mabubuhay siya, gagawin niya ang lahat para protektahan ito. At kung makakatakas siya, ang bata ay ang pinakamalaking dahilan para lumaban. Sa gabing iyon, nang matulog ng mahimbing si Ramon sa katabing silid, lihim na binuksan ni Lina ang bookshelf, kinuha ang susi na iniwan ni Diego. Tiningnan niya ito sa ilalim ng flashlight ng telepono, maliit, luma, ngunit ngayon ay parang susi ng buhay. Anak, bulong niya sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung gaano katagal pa akong mabubuhay. Ngunit hindi ko hahayaan na ipanganak ka sa isang bahay na punong dugo. At mula sa sandaling iyon, si Lina ay hindi na marioneta. Siya ay isang ina, at ang mga ina ay hindi sumusuko. Si Lina ay dating naniniwala na alam niya ang lahat tungkol kay Ramon. Tunay na pangalan na Ramon Torres. Trabaho na negosyante. Chairman ng board ng chain ng kumpanyang pamilya, status na biyudo ng higit sa 15 taon. Pamilya na isang anak na lalaki na si Diego. Dating asawa niya na namatay. Lahat ay malinaw at mayos. Ang uri ngang malinis na profile na dapat mayroon ang isang makapangyarihang lalaki. Hanggang sa matuklasan ni Lina ang isang lumang larawan sa loop ng kahoy na drawer na nakalok ng maigi, nakatago sa ilalim ng basement ng bahay kung saan dating bodega ng alak at mahalagang pottery. Ang larawan ay kupas na, ngunit ang mukhang tao rito ay hindi maaring makamali. Si Ramon, ngunit may ibang pangalan sa likod. Jose Luis Ramirez, Cebu Normal University, Class of 1944. Si Jose Luis Ramirez. Si Lina ay binuksan ulit ang lahat ng dokumento na lihim niyang kinopya mula sa computer niya. Kontrata, rehistro ng negosyo, household registry, kahit lumang medical record. Lahat ay nakasulat na Ramon Torres. Walang linya na nabanggit si Jose Luis Ramirez. Kaagad niyang hinanap ang citizen record sa pamamagitan ng lumang admin account na ginamit ni Diego sa trabaho sa system. Ang pangalan na Jose Luis Ramirez ay lumitaw, ngunit may pulang note. Nakpalit ng pangalan noong 1995. Dahilan, pansamantalang nawala. Hindi malinaw ang sanhi. Si Lina ay hindi makapaniwala sa kanyang nga mata. Nawala ng pansamantala. Nakpalit kang pangalan. Isang lalaking may hawak ng buong kayamanan na dating nawala sa legal na system. Siya ay nahanap ng mas malalim. Ang tanging artikulo pa na umiral tungkol sa lumang pangalan ay isang suno sa bahay sa Cebu noong 1954 na kumitil. Sa buhaying 3 tao na pinaghihinala ang asawa at 2 anak ni Jose Luis Ramirez. Ang kaso ay walang opisyal na konklusyon sa investigasyon. Sanhi na naitala bilang electrical short, lubos na nasunog. 1 taon pagkatapos ng sunog, ang pangalan na Ramon Torres ay lumitaw sa Manila. Nakatayo ang pangalan sa bagong negosyo. Walang nagtanong. Si Lina ay umupo ng bigla, ulo na umikot. Ang lalaki na kasama niyang nabubuhay ay dating nawala. Isang suspek na hindi naimbestigahan at marahil ay pumatay sa kanyang dating pamilya para magsimula ulit ng buhay na may bagong pangalan. Marahil alam ito ang ina ni Diego. Marahil iyon ang dahilan ng kanyang biglaang atake. At si Diego, nagdududa siya, nagtanong sa nanay, nahanap ng lumang dokumento, at namatay rin sa aksidente na hindi malinaw. Si Lina ay yumakap sa tiyan. Nararamdaman ang lamig sa buong likod. Hindi na siya nabubuhay kasama ang isang dominante.
mapang-api o taga-kontrol. Nabubuhay siya kasama ang isang taong paulit-ulit na nabubuhay ulit sa pamamagitan ng pagwasak sa mga dating isang taong pumatay sa asawa at anak. Pagkatapos ay naging bagong asawa ang sariling manugang. Pumatay sa anak na lalaki. Pagkatapos ay ngumiti nang tawagin ang bata sa kanyang tiyan na tagapagmana. Isang taong kung ipapakita niya ang kalahating maling hakbang, maaring sunugin ulit ang lahat. Alam ni Lina na dumating na ang oras na hindi lamang mangolekta ng ebidensya. Kailangan niyang umalis rito habang buhay pa. Habang ang bata ay pag-asa pa. Si Carlos, ang matalik na kaibigan ni Diego na nag-aral sa Australia pagkatapos ay nanirahan doon, si Diego at Carlos ay tawag na magkapatid na magkaiba ang ina, malapit hanggang sa iniisip ni Lina na kung hindi niya pinakasalan si Diego, si Carlos ang magiging best man. Matapos ang libing ni Diego, hindi bumalik si Carlos. Dati ay naiinis si Lina, ngunit ngayon naiintindihan niya. Marahil pinigilan siya ni Diego, marahil alam na ni Carlos ang masyado. Mula sa USB na iniwan ni Diego, natagpuan ni Lina ang isang note file na naglalaman ng encrypted email. Isang base 64 code na nakatago sa pangalan ng video file ng ID code. Nakita ang isang linya. Kung nabasa mo ito, mag-email kay carlos.torres1990 Aplas. Kaagad niyang nagpadala ng maikling liham. Diego ay nagsabi sa akin tungkol sa kanyang takot. Pagkatapos ng isang oras, may reply. Ikaw ba si Lina? Hintayin mo ako. Huwag sabihin kahit ano tungkol sa sinuman. Huwag burahin ang email na ito. 3 araw pagkatapos, bumalik si Carlos sa Pilipinas. Nakita sila sa maliit na coffee shop sa labas ng lungsod kung saan maraming truck para maistorbo ang anumang listening signal. Si Lina ay halos umiyak nang makita si Carlos na pumasok. Mataas pa rin ang tindi. Maliwanag ang mata ngunit mas payat kaysa dati. At may katahimikan sa kanyang tingin. Iniwan sa akin ni Diego ang ilang bagay simula niya. Akala ko dati ay sobrang pag-alala lang, ngunit ngayon paumanhin hindi ako bumalik ng maaga. Si Lina ay naglabas mula sa bulsa ng jacket ang USB na kinopya ang data. Ikinuwento ang lahat. Kamera, boses sa hating gabi, ang pagbubuntis, at ang tunay na pagkakakilanlan ni Ramon. Si Carlos ay hindi nagulat. Alam ko ang tungkol sa lumang pangalan niya, sabi niya ng mahina. Si Jose Luis Ramirez ay dating guro sa universidad. May asawa at 2 anak. Pagkatapos ng suno sa bahay sa Cebu, nawala siya ng walang bakas. Hanggang sa hinanap ko sa international system, natuntun ang pagpapalit ng pangalan sa Pilipinas 1 taon pagkatapos. Kaya pumatay siya sa kanyang asawa at anak. Tanong ni Lina nang nanginginig ang boses. Walang ebidensya pa, nak-aalinlangan si Carlos. Ngunit 1 taong nawalan ng pamilya sa sunong bahay at nakpalit ng pangalan sa halip. Napanatilihin ang identity para humingi ng hustisya. Naiintindihan mo na. Si Lina ay humigpit ang hawak. Kailangan kong umalis rito. Ako at ang anak. Tutulungan kita. Tumingin ng diretso si Carlos sa kanyang mata. Ngunit kailangang sundin ang plano. Hindi tayo makakatakas lang. Kailangang baliktarin ang buong laro. Kung hindi, ipagpapatuloy niya. Magpapakasal ulit sa isa pang manugang. Magkakaroon ng isa pang anak. Ang cycle ay hindi titigil. Si Lina ay biglang natigil. Sa isang sandali ay naisip niya si Ramon sa ibang lugar kasama ang isa pang babae. May bagong pangalan, bagong profile, at isa pang walang muwang na bata sa tiyan. Maari kong kunin ang kanyang boses. Bulong niya.
Maari kong i-record. Lagi siyang nag-usap kapag iniisip niyang natutulog ako. Si Carlos ay tumango. Makikipag-ugnayan ako sa aking mga tao sa security. Ngunit Lina, tiningnan niya siya. Huwag magtiwala sa sinuman. Kahit sa mga dating pinakakatiwalaan. Si Lina ay natigil ng ilang segundo. Ang babalang iyon ay nagpapahinto sa kanya kaysa. Nang marinig niya si Ramon na sabihing ako ang magiging amang bata, si Carlos ay inilagay ang kamay sa balikat. Niya nang mahina na parang hawak ang taong lumulutang sa bangin. Maari tayong manalo, ngunit kailangang lumaban na parang natatalo tayo. At mula sa sandaling iyon, alam ni Lina na nagsimula na ang laro. Ngunit ang hindi niya alam ay may isa pang tao na napansin na nawala ang USB. Ang malaking bahay ngayon ay tahimik ng kakaiba. Walang tunog ng langgam, walang huni ng ibon. Kahit ang hangin na pumapasok sa kurtina ay wala. Ang hangin ay makapal na parang ang oras ay humihinga rin. Si Lina ay pumasok sa silid ng hapunan ng eksakto sa oras na parang karaniwan, ngunit sa unang pagkakataon sa panahon na nabubuhay rito. Hindi siya nakasuot ng maluwag na damit para sa buntis. Hindi yumuko, hindi tahimik na umupo at hintay na magsimula. Si Ramon ng usapan. Siya ay nakasuot ng puting damit. Ang dating damit pangkasal na pinutol ng maikli, simple, maayos, ngunit malamig. Buhok na nakapusot ng mataas, tingin na diretso. Siya ay umupo sa harap niya. Si Ramon ay tumingala mula sa diaryo, bahagyang natigil ng kaunti. Ngunit nakita iyon ni Lina. Maganda ang suot mo, ngumiti siya, sumimsim ng sa. May okasyon ba? Wala. Sagot ni Lina ng pantay. Naisip ko lang na dapat akong magbihis ng naayon sa aking papel. Anong papel? Papel bilang asawa? Tumingala siya, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata, at marahil bilang bunsong anak na babay mo, kung sasabihin sa wikang sismis, ang katahimikan ay biglang bumaksak sa pagitan nila na parang isang basak na salamin. Si Ramon ay inilagay ang tasa. Ang tingin ay hindi na malabo, hindi galit, hindi mainit, tanging isang bagay, pag-ingat. Ano ang sinasabi mo, Lina? Tanong niya, nang mahina. Siya ay ngumiti. Sinusubukan ko lang kung gusto mo pa ring makpanggap. Isang sandali ng pag-alinlangan sa kanyang tingin, na parang may naktanggal ng kutsilyo sa dibdib ngunit hindi para saksakin kundi para takutin. Ano ang nabasa mo? Sapat, sagot niya. Kamay na nasa tiyan. Sapat para malaman na nabubuhay. Ako kasama ang isang taong hindi na tao. Si Ramon ay tumayo, lumakat sa likod niya. Si Lina ay hindi lumingon. Siya ay nakaupo ng tahimik na parang biktima na naghihintayng suntok. Inisip mo na matalino ka ng husto? Bulong niya. Alam ko na dinala mo ang pirasong iyon kay Carlos, bumalik na ba siya o marahil siya ay dahan-dahan o marahil ay isa pang tao mula sa iyong nakaraan. Hinikpitan niya ang kamay, narinig niya ang tunongang buto na pumutok. Hindi mo alam na naglalaro ka apoy. Si Lina ay tumayo, lumingon ng harap sa kanya sa unang pagkakataon. Nang hindi yumuko, hindi umaasa, hindi natatakot, hindi. Alam ko nang mabuti. Inilagay niya sa mesa ang maliit na recorder na nasa bulsang damit. Ang pulang ilaw ay kumikislap pa rin. Si Ramon ay tiningnan ito. Pagkatapos siya, dalawang tingin na naktagpo. Isa na matanda, isa na bata, isa na dating nakprotekta, isa na dating tumawag ng tatay. Ibigay mo rito. Sabi niya, boses na hindi na alok. Hindi. Si Lina ay lumayo ng isang hakbang.
Gusto ko lang na malaman mo na mula ngayon, bawat salita, bawat aksyon ay maaring ebidensya. Si Ramon ay ngumisi ng mapanghamak. Iniisip mo na maari mong laruin ang larong ito sa akin? Si Lina ay yumuko, kamay na nasa tiyan. Sa unang pagkakataon ay hinayaan niyang ang instinct bilang ina ang magdirek. Hindi ko kailangang manalo, kailangan ko lang mabuhay. Siya ay lumakat pa ng isang hakbang. Iniangat ang kamay na parang gustong agawin ang recorder. Ngunit sa sandaling iyon, may katok sa pinto. 2 tao na naktinginan. Sino iyon? Marahil ang hukom, o pulis, o media. Kung ano man ang gusto mong paniwalaan, si Ramon ay natigil ng ilang segundo, pagkatapos ay lumayo, mata na parang naging bato. Si Lina ay hindi naghintay pa. Lumabas siyang silid, kamay na humahawak ng mahigpit sa recorder. Nang dumaan siya sa kanya, sinabi niya ng mahina ng hindi lumingon. Hindi ka na ang tanging nagdidirek ng antablado na ito. 1 linggo matapos ang harapan kay Ramon, nakita ulit si Lina at Carlos. Sa pagkakataong ito ay hindi sa maliit na coffee shop sa labas. Pinili nila ang isang pampublikong lugar na maraming tao na may security camera, kung saan hindi makakaabot ang kamay ni Ramon. Si Carlos ay umupo, inilagay sa mesa ang bagong USB. Nakilala ko ang mekaniko na ginamit ni Diego para sa garahe, sabi niya ng mahina. Binayaran siya, ngunit hindi pa siya nakakaalis ng bansa. Si Lina ay huminto ang pahinga. Ang kotse ni Diego ay pinutol ang brake line. May bakas ngang manual na pagtanggal. Hindi technical na error, sabi niya. Ang nagbigay ng pera ay isang hindi kilalang driver. Ngunit ang utos ay sa telepono sa pamamagitan ng pamilyar na boses. Si Carlos ay binuksan ang telepono, pinatuktok ang recording. Isang boses ang lalaki na gitnang edad na malinaw na lumitaw. Gawin mo lang tulad ng sinabi ko. Huwag hayaan na magduda siya. Pagkatapos umalis kang lungsod, ako ang bahala sa papeles. Si Lina ay natigil. Ang boses na iyon ay masyadong pamilyar dahil ito ay bumubulong sa kanyang tainga bawat gabi. Si Ramon. Si Carlos ay tumango nang makita ang pagbabago sa kanyang tingin. Hindi na duda, pinatay niya si Diego. Si Lina ay natigil. Isang init na sumiklab mula sa dibdib. Bawat salita, bawat hapunan, bawat paglagay ng kamay sa balikat matapos ang kamatayan ng asawa ay naging lihim na saksak. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Naipadala ko na ang ebidensya sa aking kakilala sa investigation team, ngunit Lina, binabaan niya ang boses, hindi pa sapat para arestuhin siya. May malalaking koneksyon siya, mahusay sa pagtatago. Kung makakapagpaamin ka sa kanya ng ilang salita, kahit kaunti, ang pagkakataon ay madodoble. Si Lina ay pumikit, sinabi ni Diego sa USB. Kung may mangyari sa akin, huwag maniwala na aksidente. Alam niya ang ama niya, alam niya ang wakas, at iniwan niya ang daan para makatakas kung sapat ang kanyang tapang. Sa gabing iyon, nakpanggap si Lina na pagod, hindi kumain ng hapunan. Si Ramon ay nagdalang lugaw. Siya ay hindi nagsalita, tanging yumuko. Siya ay umupo sa gilid na kama, tingin na sinusuri. Galit ka ba sa akin? Si Lina ay umiling ng mahina. Nalalagay lang ako sa guilt kung hindi ko pinigilan si Diego na umalis noon, marahil isang katahimikan. Si Ramon ay inilagay ang mangkok, mata na bahagyang nagliit. Alam mo na ang ilang bagay, di ba? Si Lina ay tumahimik. Pagkatapos ay sinabi ng mahina,
Alam ko lang na ang tanging may motibo na pigilan si Diego sa pag-imbestiga sa kamatayan ng nanay ay ang taong nakaligtas sa parehong aksidente. Ang hangin ay naging yelo, ang hangin sa bintana ay pumapasok na nagpapapatay sa kandila. Sa dilim, si Ramon ay bumuntong hininga ng mahina. Si Diego ay masyadong katulad ng nanay, laging nakdududa, laging naktatanong, laging iniisip na ang hustisya ay totoong bagay. Si Lina ay lumunok, dibdib na parang may humihigpit. Ikaw rin, sabi pa niya, ngunit mas matalino ka, alam mo kung kailan mananahimik. Siya ay binuksan ang ilaw ng lamsyad. Sa liwanag na malambot sa mesa, ang maliit na recorder ay tahimik na kumikislap. Si Ramon ay tumayo, inayos ang kwelyo, pagkatapos ay lumingon at sinabi, kung alam mo na, dapat mong intindihin na sa larong ito, ang nakaligtas ay hindi ang tama kundi ang alam na pumili kung kailan magsalita, kung kailan manahimik. Nang umalis siyang silid, si Lina ay lumuhot, kamay na yakap ang tiyan. Diego, alam ko na, ipinapangako ko na hindi ka mamamatay ng walang saysay. Matapos ang matagumpay na recording sa gabi, ang hindi malinaw na pag-amin ni Ramon, alam ni Lina na kulang na lang ang huling piraso, isang bagay na nakdulot ng kamatayan ng kanyang biyenan na si Elena. Siya ay gustong sabihin ang katotohanan. Naingat siya ang diary ngunit hindi ito natakpuan ni Lina hanggang sa lihim na ipinasa ni Aling Pachita sa kanya ang isang maliit na papel na nakatiklop na parang tiket ng loto. Estatwangang birhen sa silid ng dasalan, huwag hayaan na makita ngang iba, mag-ingat. Si Lina ay naghintay hanggang hating gabi nang umalis si Ramon sa silid ng dasalan matapos ang gabi ng panalangin, dahan-dahang umakyat. Ang silid ng dasalan ay madilim, pulang ilaw. Amoy ng insenso pa rin sa buong lugar, sa gitna ng altar. Sa tabi ng insensaryo ni Diego at Elena ay ang puting estatwa ng Birheng Maria. Mahina niyang iniangat ang estatwa, puso na tumitibok ng mabilis. Sa ilalim ay may bitak. Inikot niya ng mahina. Bumukas ang bilok na takip. Sa loob ay isang rolyong papel na nakabalot sa pulang sinulit na kupas. Siya ay binuksan. Ang masulat na nangingini na hindi pantay ng isang babae na nabuhay sa takot. Isinusulat ko ito hindi para akusahan kundi para mabuhay. Kung mamatay ako, maniwala kayo na hindi ako nagpakamatay, hindi atake, hindi aksidente, napakahulog. Malusok ako, malinaw ang isip ko, natatakot lang ako sa asawa ko. Hindi na siya si Luis. Siya ay ibang tao matapos ang sunok sa Cebu. Nakpalit siyang pangalan, nakpalit ng buhay, at itinago sa akin ang lahat. Minahal ko siya. Pinatawad dahil sa nakaraan. Ngunit ngayon alam ko na hindi siya nagsisisi. Tinanggal niya lang. Si Diego ay nakdududa. Sinabi ko sa kanya na huwag hawakan ang apoy. Ngunit ang aking anak na lalaki ay hindi nakikinig. Natatakot ako na kami parehong mamatay. Kung sino man ang makahanap nito, iligtas ang aking manugang, siya ang tanging natira na maaring makatakas. Si Lina ay nanginginig na ibinaba ang rolyo. Luha na tumulo ng hindi napapansin. Ang mga huling salita na iyon ay parang huling habilin. Isang testamento na isinulat sa desperasyon. Alam ni Elena. At inihanda niya ito. Siya ay inilagay ang rolyo sa bulsa, lumingon para umalis. Ngunit ang kamay ay hawak pa ang hawakan ng pinto ng may boses na tumunok sa likod.
Iniisip mo na nakuha mo na ang lahat. Si Ramon. Si Lina ay lumingon. Puso na parang mahuhulok sa dibdib. Siya ay nakatayo sa dilim. Kamay na nakakrus sa likod na parang estatwang bato. Siya rin ay naisip na makakatakas. Sabi niya ng dahan-dahan, ngunit ang mahina, kahit alam ang katotohanan, hindi makakagawa nga numan dito. Pinatay mo siya, sigaw ni Lina, at papatayin mo rin ako. Si Ramon ay ngumiti, pumatay. Hindi ako pumatay sa sinuman, sila lang ang naglagay ng sarili sa maling wakas. At si Diego, siya ay sumiga. Siya ay tumahimik. Sa kanyang nga mata ay walang galit, walang pagsisisi. Tanging ganap na pagmamaliit. Si Diego ay hindi sapat na malakas. Pinili niyang labanan ang sariling dugo. Hinayaan ko lang siyang mawala bago niya sirain ang pamilya na ito. Si Lina ay lumakat ng paatras, kamay na humahawak ng mahigpit sa rolyo. Sa sandaling iyon, hindi na siya natatakot sa kanya. Nararamdaman niya lang ang pagkasuklam. Ang iyong anak, asawa. At ngayon ako, lahat ay mga pawn lang. At ako ang naglalaro ng chess. Sagot niya. Ngunit hindi mo alam na ang laro na ito ay malapit ng matapos dahil sa katabing silid. Ang recorder ay naka-on na at si Carlos ay nakikinig. Sa buong usapan, sa pamamagitan na may earphone matapos umalis sa silid ng dasalan. Si Lina ay bumalik sa kanyang silid. Nakalok ang pinto. Hinila ang kurtina ng mahigpit. Siya ay umupo. Inilagay sa mesa ang rolyo ng papel ni Elena, ang backup USB, at ang recorder. Tatlong piraso ng puzzle ng isang krimen na tumagal ng 2 dekada. Siya ay hindi umiyak. Wala nang luha para umiyak. Tanging isang bagay sa isip, paano mabuhay? Si Carlos ay tumawag ulit sa gabing iyon matapos marinig ang 7 minutong recording kung saan malamig na kinumpirma ni Ramon ang lahat ng pinagdududahan ni Lina. Hindi siya nagsalita ng marami, tanging isang pangungusap. Ngayon o hindi na, piliin mo. Si Lina ay pumili. Pinili niyang hindi mamatay tulad ni Elena, hindi mawala tulad ni Diego, hindi ipanganak ang anak sa isang bilangguan na pinahiran ng ginto. Ang plano ay ginawa kaagad sa gabi. Maglagay ng usok. Nagpanggap si Lina na pagod na halos sumuko para maging maluwag ang pagbabantay ni Ramon. Itinigil ang recording. Nagpanggap na sumuko. Kumain at matulog ng tama. Ngumiti ng mahina ng makwento siya tungkol sa pangalan para sa magiging anak. Magpadala ng ebidensya. Bawat araw lihim niyang nagpapadala ng bawat segment ng recording. Larawan. Dokumento sa isang encrypted email na inihanda ni Carlos. Ang ebidensya ay nakakalat. Kung mabura ang isa, mananatili ang iba. Hanapin ang daan ng pagtakas. Surin ang bawat pinto. Kamera, bintana, oras ng pagpalit ng guwardiya, natuklasan na sa alas 3:17 ngang madaling araw. Lahat ng kamera ay magre-reset ng 2 minuto. Isang maliit na butas ngunit sapat para makalusot. Lumihang aksidente. Nagsimulang umubo si Lina bawat gabi. Nagrereklamo ng sakit sa tiyan. Nagpanggap na mahulog sa hagdan. Nagpanik si Ramon. Dinala ang doktor. Nagpanggap siyang sumunod. Isang batang nurse na naawa ay nag-iwan ng personal na numero, maghandang gamit, isang maliit na backpack na nakatago sa ilalim ng sofa, sa sala na naglalaman ng lumang cash mula sa safe ni Diego, bitamina, tubig, backup phone, at portable hard drive na may lahat ng itinago ni Ramon. Sa gabing Sabado,
Alam niya na handa na si Carlos. Isang kotse ay maghihintay sa likod ng hardin kung saan ang gate na puno ng EV ay bubuksan lamang kapag nagpuputol ng damo. Alas 10:43, inilagay ni Lina ang sleeping pill sa baso ng ala ni Ramon tulad ng dating ugali ng asawa. Uminom siya, ngumiti, mabait ka na. Alas 11:55, nagsimulang maging groggy siya. Mata na bukas na nag-uusap ng putol-putol. Dinala siya ni Lina sa silid. Tinakpan ng kumot. Nakalok ang pinto sa labas. Alas 12:30, binuksan ni Lina ang bathtub. Hinayaang umapaw ang tubig sa sahig para lumikha ngang aksidente sa pipe upang ilihis ang atensyon ng guwardiya sa ground floor. Alas 3:15, binuksan ni Lina ang pintong balkoni sa ikalawang palapag. Dumulas sa dambanang bougainvillea, tumalon sa roof ng garahe. Alas 3:17, nagsimulang mag-reset ang kamera. Alas 3:18, nawala si Lina sa bahay. Si Carlos ay naghihintay sa kanya sa kotse. Nang umupo siya sa upuan, hindi siya nagtanong. Nag-start lang at naggas. Sa kamay ni Lina ay ang backpack. Sa backpack ay ang anak ni Diego, ang katotohanan ng isang angkan. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal, siya ay malayang huminga. Ngunit alam niya na hindi titigil si Ramon. Ang mataong tulad niya ay hindi sanay na traidorin. At sa gabing iyon, nang ang kotse na nagdadala kay Lina ay umalis sa safe zone, ang langit sa likod niya ay biglang nagningning. Ang malaking bahay ay nasusunog. Si Lina ay nakaupo sa kotse. Kamay pa rin na nangingini kahit nakalok ang pinto. Kahit ang lungsod ay naiwan na. Ang malaking bahay ay nasusuno ng bahagi-bahagi na parang alaala na nasusuno. Si Carlos ay sumulyap sa kanya sa salamin. Hindi siya nagsalita, nakdakdak lang ng bilis. Iyon ay siya, bulong ni Lina. Alam niya na umalis ako at sinunok niya ito. Na-back up na natin ang lahat ng ebidensya. Sagot ni Carlos. Mata na hindi umaalis sa madilim na daan sa harap. Ngunit kung nakapagwasak siyang bakas sa bahay, lilipat siya sa phase 2. Tanggalin ka, at kung mawala ka, sabi pa ni Lina, ang kwento ay isang buntis. Na babae na nawala matapos ang trauma mula sa aksidenteng asawa. Si Carlos ay tumango. Kaya ang gabing ito ay ang huli. O magsasalita ang hustisya, o lahat ay lulubog magpakailanman. Ang kotse ay huminto sa maliit na motel sa tabing highway kung saan ang grupo ng independent journalists ay naghihintay. Hindi ang malalaking channel na nangahas na hawakan ang isang figura tulad ni Ramon, ngunit ang grupong ito ay ang huling pagpipilian. Alas 4:45 ng umaga, si Lina ay pumasok sa lumang tech room kung saan tanging isang laptop, kamera, at 3 batang may mata na nagliliyap na parang hindi alam ang takot. Isang babae na si Fia, ang reporter, ay naglagay ngang mix sa damit ni Lina. Handa ka na ba? Si Lina ay tumango, mata na puno ngang luha ngunit punong determinasyon. Ang recording ay pinatuktok ng live. Imahe ni Diego, imaheng biyenan, dokumento ngang pagpapalit ng pangalan, testamento ngang autopsy, at ang pinakabagong recording kung saan malamig na sinabi ni Ramon, si Diego ay hindi sapat na malakas. Pinili niyang labanan ang sariling dugo. Hinayaan ko lang siyang mawala bago niya sirain ang pamilya na ito. Ang boses ni Via ay nanginginig sa likod ng kamera. Talagang nabuhay ka sa impyerno sa buong panahon na iyon.
Si Lina ay nagsalita. Tumingin ng diretso sa lens. Nabuhay ako sa isang entablado. At sa gabing ito, sinunog ko ito. Kaagad matapos ang livestream, ang telepono ni Carlos ay tumunog. Isang mensahe. Natanggap namin ang sapat na ebidensya. Hinihiling namin na magpakita si Lina sa investigation headquarters bukas ng umaga, pansamantala ay maari naming ayusin ang emergency protection. Si Lina ay huminga ng malalim, sumandal sa upuan. Hindi niya naisip na makakarating siya ng ganito kalayo, ngunit sa sandaling iyon may sirena ng kotse sa labas ng motel, isang itim na SUV na huminto sa pinto, walang plate. Si Carlos ay naglabas ng telepono, nagbukas ng bintana. Si Via ay nagpanik. May sumusunod ba sa iyo? Hindi sumusunod, tumayo si Lina ng matatak. Siya ay dumating para tanggalin ang huling piraso na buhay. Sila ay nagiwa-hiwalay. Si Lina ay dinala sa basement sa pamamagitan ng kusina. Nang umalis siya, isang lalaki na nakagray na suit ay kumatok ng malakas sa main door. Hindi niya kailangang tanungin. Alam niyang may nagbukas ng kurtina sa entablado sa huling pagkakataon. Alas 3:09 ng umaga. Si Lina ay dinala sa safe house malapit sa labas ng lungsod na may pulis na civilian na nagbabantay sa labas. Alas 4:00 umaga. Sa social media ay nagsimulang kumalat ang video ng livestream. Comments na dumadagsa. Sunod-sunod na keywords. Manugang, ama ng asawa, pagpapalit ng pangalan, krimen. Sa umaga, ang international media ay sumali at habang ang unang araw ay sumisikat mula sa pulang abot tanaw, si Ramon ay nawal. Ang balita na si Ramon ay namatay sa sunongang bahay ay kumalat ng mabilis tulad ng virus. Ang unang pahayagan ay naglabas ng balita sa alas 7:32 ng umaga. Maikling headline. Chairman Ramon Torres nawala. Pinaghihinala ang namatay sa sunog. Walang bangkay, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno. Ngunit ang apoy na higit sa 10 metro at mga blurry clip na kinunan mula sa malayo ay sapat para maniwala ang media na patay na siya. Si Lina ay nakaupo sa protected room, mata na hindi umalis sa screen ng livestream kung saan ang news account ay nag-usap ng maingay. Si Carlos ay nakatayo sa tabi, hawak ang tasa ng malamig na kape. Ngayon siya ay patay na walang buhay, sabi niya. Ngunit isang paraan lang para matapos ang lahat. Si Lina ay lumingon. Isang libing na pagka, ngunit tunay na obituaryo ngang karangalan. 3 araw pagkatapos, isang memorial para kay Ramon Torres ay ginanap sa isang eleganteng hall na inorganisa ni Carlos Sangalan bilang kinatawan ng pamilya. Lahat ay inihanda na parang tunay na event. Puting bulaklak, portrait ni Ramon na seryoso sa itim na frame, insensaryo, at listahan ng bisita kabilang ang shareholders, partners, lumang classmates, at tapat na tapat. Si Lina ay lumitaw sa itim na abaya kasama si Carlos, mukha na kalmado ngunit mata na malamig na parang yelo. Ang seremonya ay nangyari ng marangal. Sa bahaging pagbabahagi mula sa pamilya, si Carlos ay umakyat sa stage. Nandito tayo hindi lang para magluksa sa isang ama, isang leader, kundi para ibahagi ang bahagi ng katotohanan na hindi pa nabubunyag. Siya ay natigil. Nagsignal sa teknisyan na patugtugin ang recording.
Ang boses ay tumuno sa buong hall. Si Diego ay hindi sapat na malakas. Pinili niyang labanan ang sariling dugo. Hinayaan ko lang siyang mawala bago niya sirain ang pamilya na ito. Ang buong hall ay natigil. Ilang umiling. Ang iba ay nakbulungan. Pagkatapos ay ang boses ni Elena mula sa liham na natagpuan ni Lina sa estatwa. Kung mamatay ako, maniwala kayo na hindi ako nagpakamatay, natatakot ako sa asawa ko, gusto ko lang na mabuhay ang aking anak at manugang. Ang bulungan ay lumakas tulad ng alon. Isang matandang lalaki sa unang row ay tumayo ng bigla. Impossible. Hindi ganon. Si Ramon. Si Lina ay lumapit sa harap. Naglabas ng kopyang papel ngang pagpapalit ng pangalan noong 1995. Sa screen ay nag-project. Jose Luis Ramirez nakpalit sa Ramon Torres. Dahilan, pansamantalang nawala, hindi tiyak. Pagkatapos ay ang autopsy result ang biyenan. Pagkatapos ay profile ang sunog noong 1994. Pagkatapos ay report ang pagputol ang brake ni Diego. Bawat ebidensya, bawat linya ng katotohanan ay lumitaw na parang mga kandilang multo sa altar, isang taong hindi papatay. Sa wakas, hinawakan ni Lina ang mic, boses na malinaw na hindi nanginginig. Si Ramon ay hindi papatay, ngunit patay na siya sa aking mga mata mula nang matuklasan ko na natutulog ako. Sa tabi ng taong pumatay sa sariling anak, asawa, at marahil sa dating pamilya. Siya ay nagmasid sa hall. Ngayon ay hindi libing ni Ramon, kundi libing ng katahimikan ng mga taong alam ngunit piniling yumuko ng pagalang na inilagay sa maling lugar. Walang tumayo para sumalungat, walang umalis, tanging matingin na yumuko, tanging isang libing ng karangalan na inilibing ng buhay ng katotohanan mismo. Sa gabing iyon, isang klip mula sa seremonya ay kumalat sa social media. Manugang ni Ramon Torres nagbunyak ng nakakakilabot na katotohanan sa libing ng dating asawa. Pulis ay nakbukas ulit ng investigasyon sa sunog ng bahay. Isang special task force ay ipinadala sa Cebu kung saan ang nakaraan ni Jose Luis Ramirez ay inilibing at si Ramon sa isang lugar sa dilim ay nanunot rin ng sariling libing kamay na nangingini hindi dahil sa galit kundi dahil sa unang pagkakataon na nakita siya ng tama tulad ng kanyang tunay na anyo. 3 araw matapos ang pekang libing, isang nationwide warrant ay inilabas. Ramon Torres o Jose Luis Ramirez ay inakusahan ng 3 pangunahing krimen: pakpatay, pakpeka ng identity, at pagwasak ng ebidensya sa maraming kaso na tumagal ng 30 taon. Ang mas shareholder sa kumpanya ng Torres ay kaagad na nag-withdraw ng capital. Bank accounts ay na-freeze. Ang malaking bahay na dating simbolo ng kapangyarihan ay ngayon ay tumpok ngang abo na binubuo ulit ng pulis sa pamamagitan ng 3D scanner. Social media ay sumabog. Ma-video, recording, pag-amin ni Ramon ay kumalat ng mabilis. International media ay nagbalik sa file ng sunog sa Cebu noong 1994. Ang misteryosong kamatayan ng asawa at 2 maliit na anak ni Jose Luis Ramirez ay ngayon ay itinuturing na prelude sa buong chain ng krimen, ngunit hindi pa siya naaresto. Si Ramon ay nawala na parang multo sa maliit na bayan malapit sa border na ilang oras na biyahe. Isang lalaking puti ang buhok, may balbas na hindi mayos ay nagren ng kwarto gamit ang peking papeles. Nabuhay siyang tahimik, hindi nakikipag-usap sa sinuman. Tanging umupo ng oras-oras sa bintana na tumitingin.
sa manipis na gubat kung saan walang kamera, walang alaala, walang lina. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Kahit ang magakaluluwang sinumpa ay hindi makakatakas sa katotohanan. Isang umaga ng maga, ang pinto ng kanyang kwarto ay sinira. Pulis, Ramon Torres, ikaw ay arestado. Hindi siya lumaban. Tanging tumingin sa frame gang bintana kung saan ang araw ay sumisikat na pula na parang apoy mula sa sariling bahay na sinuno niya. Ang balita na naaresto si Ramon ay kaagad sa headline. Si Lina ay nakatanggap ng balita sa hospital room kung saan naghihintay siyang araw ng panganganak. Siya ay hindi umiyak, tanging huminga nang malalim na parang tinanggal ang lahat ng sama ng loob na nag-ugat sa kanyang dibdib ng maraming taon. Si Carlos ay dumalaw sa kanya noon, dala ang sobremula sa investigation team. Ito ay para sa iyo, siguradong dapat mong hawakan. Sa liham ay kopya ng sulat kamay na confession ni Ramon. Hindi ko pinatay si Diego, hinayaan ko lang na mangyari ang aksidente. Siya ay masyadong matigas, masyadong katulad ng nanay. Hindi ko pinatay si Elena. Ngunit kung hindi kami nagawin noon, hindi ko siya iniwan mag-isa. Marahil buhay pa siya. Marahil hindi ko balak mahalin si Lina. Ngunit nakpapaalala siya sa akin ng dating nawala. Nang gabagay na hindi ko kailanman nakaroon. Hindi ako masama. Ako ay taong hindi alam kung paano panatilihin ang sinuman sa tabi ko maliban kung hindi nila kayang umalis. Si Lina ay binasa hanggang wakas, pagkatapos ay niyakap. Totoo ba ang sinasabi niya? Tanong ni Carlos. Si Lina ay umiling. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang bata sa aking tiyan ay hindi lalaki sa ilalim ng anino ng taong tulad niya. Ang mahalaga ay hindi na ako kailangang makpanggap. Ako ay ako. Isang ina na malapit ng magdala ng buhay hindi para sa paghihiganti kundi para mabuhay. Sa isang umaga ng unang taglagas sa maliit na bayan sa tabi ng dagat na payapa, si Lina ay binuksan ang maliit na puting pintong kahoy ng rented house. Sa harap niya ay berde na hardin, bakot na kahoy na pinintahan ng mahina. At sa malayo ay dagat na kumikinang na parang hindi nakakita ng dilim. Sa kanyang kamay ay isang batang lalaki na wala pang 6 na buwan na natutulok ng mahimbing sa manipis na kumot, buhok na itim at malambot, labi na bahagyang nakanguso, mukha na may katangian ni Diego na hindi maaring makamali. Si Lina ay hindi na ang babay na pinilit sa sulok sa isang bahay na may nakatagong kamera. Hindi na nabubuhay sa takot. Hindi na napapanaginipan si Ramon na bumubulong sa tainga. Ngayon, bawat umaga ay gigising siya dahil sa tawangang anak. Bawat gabi ay magbabasa siya sa tunong ng alon. Bawat panaginip kahit maikli o mahaba ay hindi na kulay dugo. Sa araw ng panganganak, si Carlos ay nakatayo sa labas ng delivery room. Hindi pumasok, hindi nagsalita ng marami. Tanging inilagay ang maliit na teddy bear sa tabi ng crib, ang unang laruan ng bata. Sa tag ng bear ay burda ang 3 salita, mabuhay para sa sarili. Si Lina ay pinangalanan ang anak na Paz tulad ng isang panata. Hindi niya gusto na ang anak ay mabuhay para maging matatag. Gusto niya lang na payapa ito habang buhay. Ang bagong buhay ay hindi marangya. Nagtatrabaho siya remotely. Nagbebenta ng handmade crafts online. Nagtatanim ng gulay. Nag-aalaga ng manok. Minsan dumadaan si Carlos. Tumutulong sa pag-ayos ng bomba. Nagtuturo sa batang Paz na umupo. At lihim na umaalis bago magdilim. Hindi pa nila nabanggit ang pag-ibig.
Hindi kailangan. Sila ay nanatili ng sapat na matagal para maunawaan na kapag lumabas sa impyerno, ang tahimik na presensya ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Isang hapon, binuksan ulit ni Lina ang huling liham ni Diego na kinopya mula sa USB. Kung nabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako rito para protektahan ka. Ngunit naniniwala ako na hindi ka lang makakaligtas kundi mabubuhay ng tunay. Lina, kung makakaanak ka, turuan mo itong mahalin ang katotohanan ngunit huwag kalimutan na turuan itong mabuhay ng may awa dahil walang makakapagligtas sa tao maliban sa pag-ibig. Siya ay niyakap ang liham sa dibdib. Sa labas, si Paz ay tumawa ng malakas nang marinig ang alon, kamay na kumakway sa hangin na parang tumatawag sa ama mula sa isang lugar sa pagitan ng puting ulap at hangin ng dagat. Si Lina ay binuhat ang anak sa dibdib. Bulong. Hindi na tayo biktima, tayo ay saksi at bagong simula. At nang lumubog ang araw sa likod ng mapuno sa tabing dagat, ang gintong liwanag ng dapit hapon ay tumabon sa buhok niya at ng anak na lalaki. Isang lumang kabanata ay naisara. Isang bagong kabanata na payapa, malaya, at buhay opisyal na nagsimula. May mga pinto sa buhay na hindi natin gustong buksan, ngunit kapag nabuksan, hindi na tayo makakabalik. Ang kwento ni Lina ay hindi lamang pagtakas sa isang malupit na lalaki kundi paglalakbay ng isang ordinaryong babae na nangahas na dumaan sa takot, panatilihin ang konsensya at pumili na mabuhay para sa sarili. Sa mundo kung saan ang dilim ay maaring maganyong ang ama o asawa, ang liwanag minsan ay nagmumula sa loob, mula sa pusong. Alam ang sakit ngunit hindi tumatanggi na lumakat. Si Diego ay nag-iwan ng legacy hindi sa kayamanan kundi sa tiwala na ang katotohanan, kahit ilibing ng matagal, ay makakahanap ng daan para mabuhay. Si Elena, sa pamamagitan ng nanginginig ng galing niya sa wakas, ay nagbigay sa susunod na henerasyon ng mensahe. Huwag manahimik, huwag matakot, at kung maari, iligtas ang susunod sa iyo. At si Lina, sa pamamagitan ng tahimik na tapang, ay pinili na gawin ang huling bagay na hinahangat ng bawat biktima. Huwag hayaan na matapos ang sakit sa sarili kundi gawin itong wakas ng cycle ng krimen. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng simpleng ngunit malalim na aral. Minsan, ang pagkaligtas ay isang laban na, ngunit ang mabuhay ng tama ay ang tagumpay. At kung ikaw ay nasa madilim na gabi tulad ng naranasan ni Lina, maniwala, basta lumakat ka kahit nanginginig, ang liwanag ay darating.